Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Senator Frank Drilon, Mayor Nani Braganza, Vice Mayor Belen Fernandez. Siyempre, lahat po ng titulo nila sa kasalukuyan. Manay Gina de Venecia. Oops, kung makalimutan natin, the Speaker of all time. Speaker Joe de Venecia. Congresswoman Rachel Arenas, Congressman Mel Sarmiento, yung nagturo po sa akin ng Pangasinan maririnig nyo mamaya, si Mayor Bobong Perez, si General Art Lumibaw, kandidato po natin Vice Gobernador, Miss Baby Arenas, Mr. Michael Fernandez, kandidato natin Vice Mayor, butihing kasamahan natin si Vic Agbayani, former Vice Governor Oscar Lambino, yung naglapit po sa akin sa Dagupan kasama ni Belen, walang kupas pong si Al Fernandez, at yung po mga kandidato sa Team Pinoy, fellow workers in government, local leaders of the 3rd, 4th, 5th, and 6th districts of Pangasinan. Siyempre po, lalo na po yung mga barangay captain ng Dagupan. Nabalita ko'y galing Pampanga. Sa nagbalikan po sa inyo, thank you. Pinagpalit niyo yung bakasyon para magkakita tayo. Maraming salamat po muli. Ito, hindi ko na-practice. Nararokya Kabalean. You know, ang Pangasinense namin ng Kapampangan. Di ko na ipakita kay Bobong kanina to kaya next time mo mas maganda na. Nalulugod po ako makasalo kayo ngayong araw. Dahil alam kong batid na mga Pangasinense ang ginhawang hatid ng maayos na lipunan. Alam niyo, pag nag-Ilocano tayo, medyo mas kaya natin Pero sa Dagupan po, uso ang Pangasinense. Kailangan makibagay ako. Kaya pag tama po yung sasabihin ko, dahil po kay Bobong Perez yan. Pag mali naman po, ako lang may kasalanan. Kaya kung may mali ho, humihingi na ako ng patawad ngayon pa lang ho. Kaya naman, diyad pikakasak-kasak-uy. Daray Pangasinense, matuk adalan. Nen saman ang natan, balig iya salamat si kayon amin. Talagang pre-practice ko ito ng mga 30 beses. Pagpasensya na ninyo, hindi masyado maganda. Pero si kayon un lawas yan siya. So bosko tan biskeg ko. Sana hindi tayo mapagkamala si Barok sa ginawa natin. Pag si Manay Gina ho nagsasalita, parang ganda pakinggan. Sabi po ni Risa kanina, number 18 raw siya. Ako po 18 rin. Baka hindi nyo alam yun. 18 years in public service sa 2016. Pero sabi ni Butchabad, kailangan na ho 20 years in public service bago may pension. Kaya kapos po kami dalawa ni Butchabad. Noon pa man, kilala na po ang Pangasinan sa mayabong ninyong kalakalan. Makikita ito sa inyong mga industriya. Kabilang na siyempre ang bangus at handicrafts. Sa katunayan, sa taong 2012 pa lamang umabot na sa mahigit 135 million pesos ang domestic sales, samantalang nasa halos $840,000 naman ang export sales ng mga bangus mula po dito sa inyo. Siyempre, pwede pang palakihin yan. Tsaka alam nyo, nung isang araw na-discover ko po, yung galunggong ho pala mas mahal na kaysa sa bangus. No? Yung galunggong hinaharvest sa dagat, yung bangus kinoculture. Yung sa sipag po nyo, talagang dati yung isdang sinasabi pang mayaman talagang mas nagiging abot kaya na. At hindi ho nagtataasan yung presyo sa pakinabang po ng ating mga mamimili. Kaya doon po maraming salamat ulit sa inyo. Kita-kita rin po
ang pag-angat ng handicraft industry nyo. Noong 2011, 157 trabaho ang nalikha nito, na pumalo naman sa 1,033 trabaho noong 2012. Pagdating po sa turismo, parami na rin ng parami ang mga turistang nagsasabing it's more fun in the Philippines at naambo na naman po ang Pangasinan. Mula sa mahigit 120,000 lamang noong 2010, umabot na sa lampas 200,000 ang tourist arrivals ninyo noong 2011. 66.57% po ang itinaas nito. At kumakatawan ito sa halos 40% ng kabuuang tourist arrivals ng buong Region 1. Talaga naman pong hindi ka maubusan ng mapasyalan dito, di po ba? Alam po nyo, may target tayo dati sa domestic tourism of 35 million domestic tourists. Ang target pong yan ay nakaset sa 2016. Pero 2011 po, 37 million domestic tourists na po na-achieve natin. No? So, hindi na po pwede yung 35 na target. Ang bagong target po ay 56 million by 2016. At siyempre, dapat makinabang naman ang Pangasinan. Dito sa Dagupan, palagay ko lalo kayo makikinabang kung yung ating butihing Vice Mayor ay napahintulutan magtayo ng hotel. Siyempre, mahirap po may turistang walang titirhan. So, hindi ko malaman bakit ito yung ayaw pahintulutan, ayaw nila maging maranasan ng mga kababayan nating it's more fun in Dagupan. Siyempre po, nandiyan na rin ang 100 Islands ng Alaminos at sa mga beach ng San Fabian. Sa ating pong Our Lady of Manawag Shrine hanggang sa mga parke na Lingayen. Talaga pong sagana sa tanawin at makasaysayan po ang Pangasinan. Hindi po nagbabago ang estratehiya natin para maabot ang inyong potensyal. Ginagawa nating mas maaliwalas ang daloy ng inyong kalakalan at turismo sa pamamagitan ng pamumuhunan sa taong bayan at pagtatayo ng sapat na proyektong pang-infrastruktura. Unahin na po natin ang Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway Project. Sa construction po ng mahigit 88 kilometrong kalsadang ito, ikokonekta natin ang tatlong lalawigang nabanggit. Kasalukuyan pong isinasa konkreto ang unang bahagi nito habang hindi naman naabutin ng 2016 ang paglalatag ng ikatlo at huling bahagi ng proyekto. Oras na makompleto. Ang dating 3.5 oras na biyahe mula Tarlac City hanggang Rosario, La Union, ang sabi sa akin ay magiging 1 oras na lamang. Ngayon pa lang, tinatayang 20,000 motorista ang makikinabang dito kada araw. Bago naman po matapos ang buwan ng Marso, inaasahan na rin natin makumpleto ang San Nicolas, Natividad, San Quintin, Umingan, Gimba Road. At kung ano man po ang haba ng pangalan ng kalsadang ito, iyon din naman sana ang igiginhawa ng mahigit 5,400 motoristang dadaan dito kada araw. Dahil mula 1 oras, gagawin na lang po natin itong kalahating oras ang biyahe po nila. Yung pasimuno po ng TPLEX ang sinabi sa akin, hindi raw sila magtatapos sa La Union. Ambisyon po nila umabot hanggang Ilocos Norte. At meron na silang pinaplano doon. Isipin po nyo, yung paabot ka ng Ilocos Norte, baka hindi na umabot ng 10 oras siguro. Ngayon, tsaka na natin pag mas maliwanag yung plano, naalala ko lang pong binabalita sa atin. Bilang suporta naman sa sektor ng agrikultura, napundohan na rin natin sa halagang 10 milyong piso ang pagkumpleto sa poblasyon, Kinayanan Farm to Market Road Project, gayon din ang Masidem Small Reservoir Irrigation Project sa Bani, sa halaga naman 360 milyong piso na magsusupply ng tubig. Salamat po. Magsusupply ng tubig sa 600 hektaryang lupaing pangsaka. Hindi pa po kasama rito ang 17 pa nating irrigation projects na pinaglalaanan din
na mahigit 150 milyong piso na magdidilig naman ng serbisyo sa mahigit 2,100 hektarya sa iba't ibang pang-munisipalidad din po ninyo. Kanina lang din po, nanggaling tayo sa pagpapasinaya ng emergency room complex sa inyong Region 1 Medical Center. 15 milyong piso po ang inilalaan natin para sa pagpapatayo nito. 50 milyong piso naman ang nilaan para sa mga modernong kagamitang kakailanganin para rito. Ang punto po nito, ang mailipat ang dekalidad ng serbisyong medikal sa mga kababayan nating may karamdaman upang mabigyan lakas sila sa pakikiambag sa lipunan. Iyan po ang kalakaran sa tuwid na daan. Ang kabanabayan, ginagamit lamang sa mga inisyatibang may pakinabang sa mamamayan. At hindi na pupunta sa bulsa ng mga ma-impluwensya at makapangyarihan. Hindi po pwede sa atin ang lumang kalakaran kung saan dadaanin sa salit-salitan ang pagpasok ng mga estudyante sa umaga, hapon at pagminaras ka sa gabi para lang masabing sapat ang ating mga silid-aralan. Ngayon po, hindi lamang makakulangan sa libro tupuan ang nasolusyonan na natin. Napipinto na rin mapunuan ang ipinamana sa ating 66,800 na backlog sa classrooms bago matapos ang 2013. Ginagamit bilang love letter tuwing eleksyon ang Conditional Cash Transfer Program para maligawan ng ilang kandidato ang inyong mga boto. Ngayon, busted na po ang ganitong estilo. Sa ilalim ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino program, edukasyon lamang at kalusugan ng mga pinakanangangailangan nating kababayan ang isinasapuso natin. Ngayon, mayroon na tayong mahigit 3.85 milyong household beneficiaries sa buong bansa at nasa 112,000 kabahayan po rito ay mula sa Pangasinan. Wala pa po tayo sa kalahati ng ating termino, pero nararamdaman na po natin ang positibong resulta ng malinis at mapagmalasakit na pamamahala. Malayong-malayo po ito sa halos 1 dekadang kalbaryong hatid ng sinundan nating gobyerno. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, gusto niyo po bang ipagpatuloy ang maganda na nating nasimulan? O gusto niyong bumalik sa dating sitwasyon at kalakaran? Ang totoo po, hindi lamang mauuwi sa oo at hindi ang pagsagot nyo rito. Sa darating na eleksyon, mayroon kayong kapangyarihang itimon sa tamang direksyon ang ating bansa sa pamamagitan ng inyong boto. Kapiling po natin ngayong hapon ang mga katuwang natin sa tuwid na daan. Silang mga tapat at masigasig na lingkod bayang sisiguruhing tuloy-tuloy ang asenso ng Pangasinan at ng buong bansa. Para gobernador po, ang tiwala ko po'y buong-buo kay Nani Braganza. Di po tulad ng iba, hindi niya isusugal ang inyong kinabukasan. Wala sa bokabularyo niya ang paggamit ng lakas at dahas para kumapit sa kapangyarihan at ipagsapalaran ang pagkakataong umangat ang kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Kaya kung gusto po natin ng malinis na pamamahala at asensong umaarangkada, iboto po natin si Nani Braganza. Si Nani po, pagbilang gobernador nyo, kung inyong pahintulutan, hindi ko na ho siguro kailangan bantayan araw-araw para siguradong tama ang tinatawid ng daan. Si Nani po, si kasamang Bikag Bayani ang naglapit sa atin noong 2010. Sumama sa pangunahing kinaiinisan ng ating pinalitan. Kumbaga ho, kung nagkamarsalo, kasama ko sila sa piitan. Hindi po ako nagbabayad ng utang na loob, pero palagay ko, sinasabi ko lang, noon pa, alam nila ang direksyon natin, dapat sa tuwid na daan, siya po ang magpapatuloy. Siyempre, kailangan natin na makakamping hindi tataliwas sa tuwid na landas. Di po ba? Bilang mayor po ng Alaminos, nandiyan po ang manang-mana sa kanyang ama. Pero baka naman sa nanay, si Leanne Braganza. Bilang mayor ng San Carlos City, Douglas Soriano. Siyempre po, para mayor ng Dagupan, walang iba kundi ang namamayat na nating kasamang si Belen Fernandez.
Si Beleno, senador ako, tumulong na sa akin, tumatakbo ko. Presidente, tumulong. Dati, pag nakikita parati may trahedya eh. Baha, etc. Pero si Beleno, no? Di ba pag politiko, nakausap nyo, parang ayaw bitawan yung mic. Yeah? Hindi maubos ang gustong pag-usapan. Si Beleno, sa lahat na nakita ko sa matagal-tagal ko na rin nakakasama to, mas trabaho kesa salita. Mas kilos kesa acting. Parang itong araw lang kung nakausap siya ng mahigit 10 sentence. Normally talagang ako nagtatanong sa kanya at pinapakita ko na nagawa na. Kaya talaga naman ulitin ko, buo ang loob ko na pag si Beleno ang naupo, talaga naman pong aarangkada ang dagupan. Alam naman po natin, no? Kinilala ng marami at malinis at walang dungis niyang pamamahala. Kung ako po ay taga-Dagupan, hindi ko rin po kakalimutan ang pangalang Belen Fernandez. Sama rin po natin dito ang mga pinagkakatiwalaan nating kinatawan. Si Body Pulido para sa unang distrito. At nasa kabila po silang rally. Masyado kong ganado yung mga writer ko. Dahil dito sa isang tanong, mamaya sa Alaminos po, gusto ng mga writer ko sa ating sitio electrification program, pailawan raw po natin lahat ng 100 islands. Sabi ko sa kanila, manigurado muna tayo may nakatira doon sa lahat ng 100 islands na yan. Baka naman walang makinabang sa kuryente. Si Kim Bernardo Lokin sa ikalawang distrito, siyempre. Si Ma'am Baby Arenas para sa ikatlong distrito. Simple lang po ang konsepto ng isinasagawa nating pagbabago sa pamahalaan at sa kalakang lipunan. Isipin po ninyo na ang Pilipinas ay isang bahay kubo. Dinatnan natin itong nasa malubang lugar at kalagayan at masamang kondisyon. At kinakailangan nating isaayos ito at ilipat sa mas maayos na lugar sa pamamagitan ng tuwid na daan. Siyempre po, kailangan natin na makakamping makikibalikat at makikipagbayanihan at hindi sasampa sa bahay kubo at magsisilbing pabigat lang sa atin lahat. Diretso ko pong hinihikayat ang mga Pangasinense. Bigyan ninyo ako na makakamping magsusulong ng ating mga reforma. Bumoto tayo ng mga kandidatong malinis din ang hangaring pagsilbihan ng buong katapatan ng bansa. Magsama-sama po tayo. Tara na sa katuparan ng ating mga pangarap. Bago po ako magtapos naman, pakilala ko sa inyo ang ating pumakasamahan sa Team Pinoy. Ulitin ko lang po, yung pinapasan nyo sa akin, tinanggap ko po ng buong buo, masasabi pa siguro nagboluntaryo ako nung sinagot ko ang tawag nyo. Pero hindi naman po siguro kalabisan kung hihingan ko kayo, nabigyan naman nyo ako ng katulong at na hindi ng pabigat. At mahahanap na ako natin yan, maliwanag na maliwanag, doon sa mga kasama natin sa Team Pinoy. Ulitin ka lang ho. Dito po, 40 silang pinagpilian, ang natira itong 12. Yung pong hindi namin kasama nung araw tinatawag na oposisyon. Ngayon po, medyo oposisyon, talagang lantarang oposisyon, at kuminsan raw ikakampi namin na nasa kabilang panig. Dito, wala na tayong kaduda-duda. Talagang mga tuwid puto na tumatahak ng tuwid na daan. Unahin ko po, siyempre, yung number 18 sa balota, tulad ko, 18, huwag niyo kalimutan yun, ha? Si Risa Ontiveros. Si Risa, ulitin ko lang, di ba? Alam natin, nag-umpisa ang karir, nasa media, talk show host, na talaga naman pong socially aware na mga programs. Pwede hong nanatili sa ganung hanap buhay, mas komportable. Pero pinili po niya, makibaka para sa ating lahat, sa karsada po, lahat ng mga gandang laban naman talaga at makatwirang laban, sinamahan niya. Ito po, may katwiran at tama po na ilagay natin si Risa sa Senado. Si Sani Angara, baka nakita niyo yung commercial namin, totoo po yun. Siya po ang nakakatanda. Kita-kita naman po niyo. No? Pero gusto ko lang pagdiinan. No? Si Sani bagong kongresista nung nag-abot kami sa kongreso, ako po yata yung second term na, at dumating na naman yung pagsubok na impeachment. Pag kongresista ka, mahirap sumama sa impeachment ng Pangulo. Pwede kang parusahan kaliwat kanan.
Pero para kay Sani, may maliwanag na tama at mali. Trabaho niya na magtumulong sa tinatawag na check and balance na ating lipunan. Kasama po namin, pumila doon, handang isakripiso ang kanyang karir sa politika para magpakatotoo sa pinakakuan niyang sambayanan ng paglilikuran ng tao. Kaya dapat po, huwag nating kalimutan si Sani Angara. Naniniwala po ako kay Sani, gagara talaga ang buhay natin. Si Brian po kumakatawan sa kanyang ina, si Grace po. Si Grace po, wala akong duda maalala natin araw-araw yan. Pag nakita natin nakakatanda sa atin, magandang umaga po. Pag tayo aalis sa ating tahanan, sa inyo mga may misis, darling, babay na po. Ako, pinapractice ko lang. So, ang punto lang po nito, si Grace nasa MTRCB. Itinalaga natin dyan. Siyempre, yung saklaw ng MTRCB, parating, hindi naman natin sasabihin high blood, pero very emotional. Pag hindi nyo kaya makipagtungo dyan, talaga na lang, laki na sakit na ulo yun. Siguro kung ako tumao ng MTRCB, ngayon po, pareho na kami ni Bembol Rocco ng buo. Pero nandun si Grace po, pinangasiwaan niya na mahusay. Kaya nung pinuntahan niya ako at sinabi niya, gusto ba niyo ako tumakbong Senado? Sabi ko sa kanya, alam mo Grace, naalala ko yung kasabihan ng mga Amerikano, pag meron kang kagalit, inganyohin mo pumasok sa politika, bawi ka na. Alam mo na, tatakay ba? Bakit gano'n? Sa politika ko kasi, yung politiko, bawal magalit, bawal mainis. No? Kadalasan, katulad ng ilang biyahe namin ni Frank, ang pagkain po namin, panibagong klaseng bigas. Ang tawag po nila, memorize. No? Yung siyam na nagawa mo maganda, makakalimutan pag di mo napagbigyan sa ikasampu. Pero alam na po nyo lahat yan. Anyway, sabi ko kay Grace, Grace, alam kong maganda magagawa mo pag nasa Senado ka. Alam kong malinis, dangal ang iyong layunin. Pero kung gusto mo rin manatili dito sa MTRCB, okay rin sa akin. Pero nga ho, talagang mas malawak ang pwede niya saklawan, na talagang matulungan, na talagang makakasigurado tayo. Kaya pinapanood natin, pinapakinggan natin, garantisado tayo parati. Si Grace po, hindi sisirain ang reputasyon, ang ngalan ng kanyang ama. Sigurado tayong para rin si FPJ ang nakatulong sa atin o ang tumutulong sa atin. Kailangan po natin si Grace po sa Senado. Huwag po natin kalimutan. Si Timmy, kumakatawan sa pinsa ko si Bam. May nagtanong ro kay Bam, kung pamangkin ko siya. May nagtanong na pangalawa naman, kung anak ko siya. Sabi ko, yung taong yun, sabi ko kay Bam, pakilala mo sa akin, bibigyan ko siya ng salamin. Dahil kung titingnan lang yung litrato natin, maliwanag, magkasintandalan tayo. Bakit ka natatawa? Siya po 35, ako po 53. Di ba? Binaliktad lang yung numero. Pareho 3 at 5 ang magkasama. Pero importante ko kay Bam, no? Si Bam po nagtapos sa Ateneo de Manila, Management Engineering, and summa cum laude po. No? At parang tanda ko siya yung valedictorian. Pero ang punto nito, no? Yung kursong yan, mabigat na kurso sa Ateneo. Nung pumasok po ako sa kolehiyo, 5 taon bago ka matapos yan. Pagkatapos ka lang ng kursong to, pag-aagawan ka ng mga dambuhalang kumpanya lokal at saka international. Honors pa. Di ba? Summa cum laude ng araw ho. Pwede siyang mamili na kung anong gusto niyang trabaho. Pero kinagista nga niya, nabanggit naman kanina. Tatay ko namatay para si Chris. Tatay ho namin nakakulong 1-year-old si Chris. Si Bam mas bata ng kaunti. Talagang namulat yung kanyang kaisipan nung pinaslang na walang awa aking ama. At doon nakita niya, no? Mula nung bata siya, kung ano ang mali. At nanindigan, maski musmus na bata pa. At yun ang tumulak sa kanya na imbis na pumasok sa anumang kumpanya, pumasok na sa microfinance. Tulungan ang mga kapabayan natin, kulang ng pagkakataong umasenso at iba pang mga layunin. Ako po'y naniniwala, kaya ko po itaya. Lahat na pag pinasok natin si Bam dyan, may nagtanong, paano pagdating ng 2016 at bumaba ka na? Si Bam mo, pwede magpatuloy nung alam na po yung tatak na serbisyo ng aming pungkakan. Tulungan po natin sana si Bam. Si Colonel Corbin, kumakatawa kay Sani. Ano ba dapat natin tandaan ng kay Sani Trillanes? Simple lang po yan. May mga maling nakita sa lipunan, nilabanan niya.
pinanindigan niya yung pakikipaglaban niya. Pwede siyang sumuko sa away. Pwede siyang kumampi sa ating pong pinalitan. Pinakawalan na siya. Pero hindi ho. Nangampanya sa loob ng piitan, hinalal ng taong bayan, naglingkod. Umpisa po ng termino niya, nasa piitan pa rin. Yan po ang kailangan natin mga tao. Pag may salita, ginagawa, may prinsipyo. Yun po ang tatandaan na natin para pag tayo po'y namili, maganda na itong maliwanag na kausap kaysa yung it depends. Alam po niyo yung it depends? Itong araw na to, baka dilaw, bukas orange, susunod na araw pula, pangatlong araw, mininsana na niya, ginawa na niyang rainbow dahil walang paninindigan. Kaysa niyo, maliwanag na kung anong kulay. Okay. Yung ating pong ibang mga kandidato pa, si June Magsaysay. No? Si Manong June po, tama yung sinabi niya. Marami na nagawa, marami na naitulong sa bansa. Siya po nagsiwalat ng fertilizer fund scam. Pero pinakiusapan po natin. Kailangan natin yung dunong niya. Kailangan natin yung eksperyensya niya. Para yung mas bata naman po, hindi na kailangan matuto pa muli. Maibahagi na kagad yung natutunan niyang eksperyensya. Ito po, kung meron po tayong big man of the Senate kay Frank, ito po ang ating wise man of the Senate. Kailangan po natin si June Magsaysay. Iba pa po natin mga kandidato. Siyempre, si Cynthia Villar, tandaan na lang po natin, palagay ko nga ho, hanep ang hanap buhay pag nandiyan na si Cynthia Villar. Si Alan Cayetano, nakita naman po niyo kung ilang beses nang una sa iba't ibang mga investigasyon. Kinalaban lahat ng mga mabibigat para lang po magpakatotoo nga sa sinumpaan tungkulin sa sambayanan. Ang kumpare po natin si Chis Escudero. No? Siguro tatandaan na lang natin, alam nyo, makasabay ko to mula sa Kongreso noong 1998 hanggang nagsaabot kami sa Senado. Palagay ko pa naman po, walang masasabi sa track record ng Chis Escudero. Tandaan na lang po natin, he has a big heart for all of us. Okay? Tapos, siyempre, si Loren Legarda. Alam niyo, nahirapan ako magsalita tungkol kay Loren. Hindi dahil hindi ako bilib sa kanya. Pero palagay ko naman napakaraming bilib sa atin. Ilang beses na po siyang hinalal. Number 1 po sa Senado. Talaga naman pong nakikipaglaban ng matagalan na para sa ating kalikasan, sa mga laban ng interes ng kababaihan. Talaga naman pong kung ano pa sasabihin ko, baka sumobra na. Loren Legarda rin po, kasama natin sa Tuwid na Landas. Dito po sa Team Pinoy. Si Nani po, siyempre, kailangan ng Vice Governor na maasahan. Alam mo nyo, may joke kasi. Oops, pasensya na po. Tumatanda na yata ako ng konti. Parang feeling 19 na po ako ngayon. Si Coco Pimentel, monti ko nakaligtaan. No? Si Coco po, nanalo, 207, kasama namin tumakbo. Nadaya, hindi pinaupo. Simple lang naman po yung choice niya. 207 tumakbo, dinaya. 2010, halalan, pwedeng tumakbo. Kung tumakbo siya noon, tinabi na yung kaso niya. Kaso niya laban doon sa Pandaraya, di ba? Kung interest lang niya, iniintindi niya, inabandono na niya yung protesta niya, tumakbo siya ng 2010, nanalo. Pero para kay Coco, importante po yung mandatong binigay ng taong bayan sa kanya. Yung karapatan ng taong mamili na para nabaliwala nung siya inadaya. Pinanindigan niya. Yung 6 na taon na termino, naging 1 taon na lang. At saka 10 buwan. Kaya yan po, ulitin ko, wala nang pangako. Si Coco nagpakita na sa atin na ano ibig sabihin na may salita at may prinsipyo. No? So kailangan po natin talaga maibalik si Coco Pimentel. Sabi nga, use your cocote. Okay. Si Jambi Madrigal, simple na lang. Tingnan niyo po si Jambi, di ba, para tinakangiti. Siya po nakita ko na nung magkasabay kami sa Senado, pag merong inuusig. Pag may inuusig ko, tinitigan kayo. Isipin lang po nyo nakayuko sa inyo, ganyan si Jambi. Tinititigan kayo na hindi nakangiti. Ganun po ang mararamdaman ng lahat ng tiwali na uusigin ni Jambi. Kaya si Jambi Madrigal po, huwag natin kalimutan rin po, idalhin at ibalik sa Senado. Balikan ko po si Nani Braganza, na nawawala yata. Ganun sa gilid. Yung may kasabihan nga ho importante may teamwork yung governor, vice governor. Para mayor, vice mayor, maganda may teamwork. Mahirap po kasing walang teamwork. Dahil baka may hagdanan katulad dito. Nauna si governor, si vice governor nasa likod. Baka matulak. O minsan naman baka nauna si vice governor, mapatid si governor. Hindi maayos yan.
Kailangan ng pagpapatinunga sa sitwasyon nangyayari sa Pangasinan ni Nani. Kailangan naman yung katuwang natin na talaga naman ang haba na rin ng track record sa pagsisilbi sa kapulisan at sa sambayanan na walang bahid. Yan po, walang iba kundi si Art Lumibaw. Okay. So, magagalit sa akin si Banay pag hindi natin nabanggit ito tsaka si Belen. Kanina po nag-uusap kami ni Belen. Alam mo nyo kasi dito sa Pangasinan, kasi maski sa naman tayo halos magpunta talagang marami tayong taga-suporta. Pero sa Pangasinan, bilib na bilib ako. Dahil pag nakabukas po yung sasakyan natin, yung bintana, yung tao siguro mga 2 metro layo, pagbati sa akin, hindi naman, Noy, kamusta? Sinisigaw po, Noy, kamusta? Diretso sa tenga ko. Talagang, nung sa Tarlac ko kasi nung 1998, meron akong mga, alam ko Pangasinan po, may parte Ilocano, di ba? Meron kami mga kababayang Ilocano, kinakampanya ako. Nagtataka po ako, bakit pag nagtatalumpati ako, doon sa isang bayan na puro Ilocano, talaga medyo malumana ang palakpakan. Pero pagdating naman po ng butuhan, talagang gulpi di gulat po yung lahat ng ating kalaban. Pero pag pinapakinggan, tinitingnan ko sila at pinapanood ko, sabi, parang ayaw yata nila sa akin. Pero pagdating na halala nga ho, talaga naman sobra-sobra suporta. Dito po, no, sa Pangasinan, naiba talaga. Talagang feeling ko dito, hindi man ako taga dito. Baluktot nga ho yung aking pagpangasinense. Pero at home na at home ako. Siyempre naman po, kayo na isa sa mga bayang nanguna sa pagbabago na tatamasa natin, dapat di makakalimutan. So, kaya lang may sumisenyas sa akin, hindi pa kami kumakain dito. Kaya pwede, tigil mo na yan. Ito na lang ho. Sa Dagupan alone, hindi ko kasama yung resto Pangasinan. Tinanong ko po ang DPWH, no, amongst others. Nabanggit na kanina yung ospital, yun po DOH. Sa DPWH naman po, naglaan ng 269.1 million pesos ang ating annual budget just for Dagupan. Medyo mahaba-haba yung listahan ko, babasahin ko. Palagay ko naman alam rin niyo ako, mas maganda ng gawa kaysa salita. Kayo na magsasabi kung nangyayari itong mga karsadang to, itong flood control na to, at iba pa mga proyekto. Lalo na po yung ating mga eskwelahan na dapat di ba, matapos na natin ang kakulangan by the end of this year. Ulit, sa pagtatapos po, lahat ng tinatamasa natin sa ngayon, hindi ginawa ni Noynoy Aquino o ni Nani Braganza o ni Vic Agbayani o ni Manay Gina. Lahat po nito kayo ang gumawa para lalo pa mapapaspas. Para lalo pa pumapapaspas kayo mga boss ko ang may kapangyarihan, may kakayahan at talaga naman pong tama ang direksyon nyo para tuluyan na natin baguhin ang ating pulipunan. Magandang tanghali po at maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po, Presidente.